Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. May dinala sa atin dito isang power supply ng Sanyo. Sabi daw ng nagbigay sa atin na nagpapaayos nito. So, yung nagbigay sa atin ito ay isa ring technician kaya lang hindi niya kabisado yung sa mga LED TV o LCD TV. So, amplifier law yung kabisado niya. So, kaibigan rin natin yan. So, problem nito ay wala siyang power. So, ito nga, tinitesting nga natin. So, tinis ko yung filter capacitor, hindi naman siya shorted. Tapos, ito yung, yung input natin na AC source. Nung tiningnan ko naman yung power supply na to, mukhang wala pa naman masyado ng grabing history ng repair. Siyempre, una muna natin gagawin, mag-check tayo. Mag-continuity check tayo kung open ba yung fuse. Kung umabot ba yung source natin sa diode. So, lagay lang natin sa continuity. Yan, okay, continuity na yan. So, ang gagawin natin, check natin tong input ng AC. So, isa-isahin natin kung saan siya papunta. Isa-isa muna tayo. Isang line muna. Pupunta siya dito. So, umabot naman. Pupunta na siya dito. Yan. Umabot naman. So, papunta na siya sa diode na. Ang bagsakan nito. Yan. Sa diode na yung pinakahuli niya dyan. Next naman, sa kabila naman, check tayo dito. So, pagdating pa lang dito, wala na siya. So, hindi siya umaabot dito sa diode kasi may dinaanan siya na fuse. So, ibig sabihin, open yung fuse nito. Bakit na-open yung fuse? May posibilidad na may nasira dyan. So, bihira naman nasisira yung fuse ng walang dahilan. Pero minsan, nasisira din yan sa fluctuation ng kuryente. So, biglang nawawala ng kuryente, tapos babalik. So, nasisira din yung fuse, pero walang tinatamaan na iba. Fuse lang. Pero minsan, may tinatamaan talaga, may dahilan talaga, may nasi-short, kaya na-open yung fuse. So, titingnan natin kung anong dahilan ba dito. So, nag-check ako dito, mga ka-G-Lovers. Yan, sinit muna natin siya sa diode. Yan, isi-check ko yung filter capacitor kung may ma-detect tayo na shorted. Siyempre, pag tinis natin yan, OL, pag binaliktad natin, may ma-detect dapat tayo na diode. So, ibig sabihin, okay yung diode natin, hindi naman na short. Pero pag baliktaran, mayroon siyang detection, may shorted yan. Tapos, minsan, sa MOSFET, ganun, pag may shorted, baliktaran, mayroon siyang palo. Pero minsan, sa design na ganito, minsan hindi natin madidetect yung shorted na MOSFET pag dito tayo nagtitest sa capacitor. So, malalaman nyo naman yan. So, pag inanalyze nyo, tinignan nyo yung diagram niya. So, ang gagawin natin, magtitest tayo ha. So, lalagyan ko lang ng soldering lead to para maalis yung parang mga corrosion dito sa capacitor. Yan, kasi medyo nangitim na. Baka hindi natin matis ng maigi. So, hindi kumapit yung natin, yung test lead. So, pag test natin OL, pag binilkid dapat meron na siya. So, meron tayong 0.3 volts. So, 0.3 volts, 0.377. So, ibig sabihin, good yung diode natin. So, hindi natin alam kung tinamaan ba yung MOSFET. Pero, sigurado ako, yan MOSFET na to, sigurado ako na tinamaan yung fuse kasi open. So, may dinaanan tong diode, kaya sinasabi ko sa inyo na hindi basta madidetect natin kung may shorted na MOSFET pag nag-test tayo dito sa capacitor kasi may dinaanan pa siya na diode. Buti sana kung wala siyang diode na masyadong dinaanan, pwede ma-detect natin. O, tingnan nyo. Yan, sinasabi ko sa inyo. Yung gate in source, nag-test ako, meron siyang mababa. So, almost shorted na rin kasi 0.70. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong MOSFET talaga. Pero double check pa tayo. Tinamaan yung MOSFET. Yan, sinasabi ko sa inyo. Ito, dinaanan niyang diode. May dinaanan siya na diode. Baliktarin natin. OL. Kaya hindi natin madidetect yung MOSFET pag nag-test tayo dyan sa capacitor. Kasi may dinaanan pa siya na diode.
So, sana naiintindihan nyo yung ginagawa natin. Next natin, tatanggalin natin tong MOSFET. Kasi i-check natin. So, may posibilidad naman. Ganito naman yan. Pag tinamaan yung MOSFET na short, may posibilidad na naman na tinamaan yung drive niyan. So, pwede natin masabi na tinamaan yung drive or hindi. So, hindi natin alam. So, yan yung mga may posibilidad. So, itong source na to, ito yung magti-trigger dyan sa papunta yata yan dyan sa isang malaking transformer. Tapos, may dalawa pa tong MOSFET para din sa isang transformer na magsusupply. So, dalawang transformer yata to. Tapos, may isa siyang transformer na dito na nakaseries lang yung connection. Yung isang kulay yellow, naka-series connection katabi ng capacitor. Tapos, itong dalawang transformer, yan, para sa secondary na yan, para sa supply na ng pinaka mainboard natin. So, problem nito, wala siyang output na voltahe dahil nga open yung fuse. So, wala tayong nadidetect na supply na rin. So, pag tinignan natin, so, ito yung part number niya. Yan, pag tinignan natin. So, yung channel MOSFET yata to. Nung tinignan ko sa datasheet nito. So, yan yung part number niya. So, in-channel MOSFET to. So, wala tayo ng ganito. So, hahanap ako ng in-channel MOSFET na galing din sa mga LCD TV o LED TV na power source o power supply. So, check nga natin ng actual na hindi nakakabit. So, bali, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kita nyo, gate in source, meron na siyang palo. O meron na tayong 0.73 volts. Dapat wala yon sa gate in source o gate in drain, wala yon. So, may tama. So, bago lahat, papalitan din natin yan. Pero bago natin to ipa-power on, syempre, check pa tayo sa drive niyan. So, yung mga katabi niyan, baka kasi may inabot. So, ang gagawin natin, papalitan muna natin tong fuse. Pansamantala muna, jajamperan muna natin kasi baka may tama pang iba. So, 5 ampere tong fuse pala na to. So, hahanap na lang ako ng ganitong 5 ampere yan. 5 ampere yan. So, bali, hahanap tayo ng pwedeng pampalit dito na MOSFET na pwede natin i-check. So, bahala na yung yung may-ari nito na nagpa-troubleshoot sa atin. Basta importante, magpa-power natin to. Bahala na rin siya kung gagana o hindi. Basta importante may power to. Baka naman siguro hindi tinabot yung mainboard nito. So, pag tinis natin yung fuse, kita nyo, OL. So, ibig sabihin open yung fuse. So, may posibilidad talagang tinamaan. So, next natin, so, magtitest ako ng paan ng MOSFET gate in source. Dapat wala. Yan. Wala. Wala din ako nadidetect. So, okay. So, wala naman tayong masyado nakitang shorted sa lalagyan ng MOSFET natin. So, pero titingnan pa rin natin yan. Troubleshoot pa rin natin yan. I-double check pa rin natin yan para sigurado tayo bago tayo mag-power on. Mga ka-G-lovers. Ganyan talaga dapat. So, gagawin natin, nahanap muna tayo ng pampalit dito na pwedeng magamit natin. So, lagyan ko muna to ng jumper muna para sa fuse natin. Palitan na lang na natin pag okay na. So, sana na nasusundan nyo yung pag-troubleshoot natin ng power supply sa ganitong na unit. Almost parehas din yan sa mga ibang power supply. So, step by step yung pag-troubleshoot.
So hindi ko muna siya nilalagyan ng ng power ay ng tunay na fuse, na 5 ampere na fuse, baka kasi masira ulit. Wala kasi tayong dummy load o tinatawag natin na pan-detect ng short, yung may nakalagay na bulb. So hindi ako sanay masyado nun. So ito na lang, rektahan na lang tayo. Pag may sira, potok yan. Pero magugulatin ako mga ka-G lovers. So tingnan natin kung umabot na. So ito, kanina umabot to. Umabot. Yung sa kabila ang hindi. Tingnan natin kung umabot na. O yan, umabot na mga ka-G lovers. So ibig sabihin, okay na yung connection natin ng fuse. Umabot na siya ng diode. So next natin, kabitan natin to ng mag-check tayo ng power. So lalagyan natin ng input AC to mga ka-G lovers. So pasensya na pala kayo kung bira tayo mag-upload kasi madami rin tayong ginagawa sa buhay. So hindi lahat talaga pwede natin mapokusan kasi hindi naman tayo talaga full-time vlogger. Pero try natin mag-upload pa rin para sa inyo. Para at least meron kayong idea kung paano natin siya inaayos. So lagyan natin to ng input power source, power supply. So, pasensya nyo na ako mga ka-G lovers na kung bira tayo mag-upload. Hindi talaga noon kapanahonan natin na nagsisimula pa tayo na almost pandemic time pa yon. So, wala masyado tayong ginagawa. So, kahit paano napupukusan natin masyado yung pag-vlog. So, lagi tayo nag-upload nun. So, tara, plug in na natin. So, naka-DC source tayo kasi i-check ko yung filter capacitor. Kaya lang, pag sinasaksak ko yung yung AC source natin, parang may nag-spark akong nakikita dito sa may capacitor. So dyan parang may nakikita akong nag-spark. Yan, dito nag-drop pati yung supply niya. Nakatanggal na yan, pero nag-drop agad siya. Dapat hindi masyado nag-drop yan. So may problema pa tong capacitor. Sa tingin ko yan hindi nyo lang napapansin pero nakikita dito ng mata ko kasi nasa personal ko ito nakikita. Parang may nakikita ako nag-spark dyan. So ang gagawin natin para makita nyo, try ko kayang patayin yung ilaw pero hindi ko masasabi kung makikita nyo. Pero parang may nakikita talaga ako nag-spark dyan. Kasi personal ko itong nakikita mga ka-G lovers. Yan, pinatay ko yung ilaw. Almost patayin natin yung ilaw. Yan. Hindi na natin makita, di ba? Yan. Nung pinagin ko naman, wala naman ako nakikitang masyadong spark. Pero nakikita ko kanina, parang may umi-spark dyan. Yan, pag pinaplugin ko, hindi ko makita pag walang ilaw. Pero kanina, may nakita ko parang nag-spark dyan. So, kaya ang ginawa ko dito mga ka-G lovers, kasi duda nga ako na parang may nakita ko nag-spark. So, tinanggal ko talaga tong filter capacitor. So, tinanggal ko talaga siya para malaman ko. So, ito na mga ka-G lovers. So, ginawa natin dito, tanggalin muna natin tong filter capacitor para malaman natin talaga. So, pag duda ka kasi, ganun yung ginagawa natin. So, yan drop agad siya. Hindi dapat yan ito to. Kasi kung hindi pa lumilipat yung supply, nakatanggal pa kasi yung natin MOSFET. So, ibig sabihin, dapat may tira pa yan. So, tanggalin ko muna to mga ka-G lovers. Yan, tanggalin natin. Tapos, titingnan nga natin talaga kung may tama tong capacitor na to. Ang hirap pa naman tanggalin to kasi double-sided din to. Ay, hindi pala double-sided, may bakal pala. So, pag iniinit natin, hinihigop agad yung init. Kaya medyo matigas bago siya matanggal. Ganyan talaga design sa mga madaling uminit. Nilalagyan ng bakal para pag in case na uminit, hindi siya matatanggal agad. So, hindi siya maglulus. Kasi may kakain ng init. So, tanggalin lang natin to. So, hindi ko na muna kinat yung video para makita nyo naman. So, papromote muna ng aking channel mga ka-G lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe. And pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So, din pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo.
Kung sa FB page na ito napapanood, papalo, pa-share naman ng video na to. So, palike na rin. Thank you very much. Yun, ito yung sinasabi ko sa inyo, kinalawang yung isang paa. Pati na rin yung isa, medyo may kinalawang na rin, naputol na nga yung paa. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang may nakikita akong nag-i-spark. Kaya pala, hindi na nag-i-spark kasi napuputol na. Kunti na lang yung kapit. Kinalawang na. Kaya pala di-discharge agad siya. So, 150 UF, 450 volts. So, palitan ko na lang to mga ka-G lovers. So, hanap na lang tayo ng pampalit. So sana meron tayong makuha sa paghahanap natin kasi nasa bahay ako nito mga ka-G lovers. Wala tayo sa shop. So kaya ang gagawin natin, halo kay ubi tayo. Hahanap tayo ng pwede natin magamit. So, meron na akong nakuha mga ka-G lovers. So pwede na to. 150 UF din to. Ayan. Pwede na to. Ayan. Kaya lang, mababa yung voltahe. 400 volts. Pero hindi naman maximum talaga nakukuha yan. 450 volts. Dito sa filter natin, mga nasa 300 lang yan. 300 plus, 320 sa mga ganon. So, depende. Sa mga ganyan yan, inaabot. So, may allowance pa naman tayo kasi 400 to. So, pwede na to. Kasi parehas naman silang 150 UF. Pero mas maganda sana kung 450. Dahil wala tayo, nasa bahay tayo, wala tayong available. So, ito na muna. So, kabit lang natin to. Tapos, check natin kung hindi na masyado magdadrop yung supply. So, pag hindi na nagdadrop yung supply, ibig sabihin good yung capacitor na nilagay natin. So, tinis ko naman, good naman yung capacitor na ilalagay natin. So, kabit lang natin to. So, sana nagigits nyo yung ginagawa natin mga ka-G lovers. Lalo sa mga baguhan na gustong matuto sa pagre-repair. So, medyo mahirap din talaga sa ganitong pagto-troubleshoot. Kahit sabihin natin sa power supply ng to. Kailangan mo talagang isa-isahin o check kung kinakailangan. So, hindi basta-basta maghuhulam. Buti sana kung nakikita na natin agad yung problema. Sumabog, lumobo. So, mga ganyan, nakikita na natin agad kasi at least may idea na tayo kung paano natin siya ito troubleshoot o may idea na tayo kung anong parts ang pwedeng tinamaan kasi nakikita na natin. Pero pag ganitong hindi natin nakikita, magbabase tayo sa pagtitest natin. So, importante ang pagtitest. Marunong ka mag-test ng voltahe, amperahe, ay hindi masyado amperahe pala, voltahe, resistance, sa mga ganyan. So, kinabit na natin. Yan, solder lang natin to mga ka-G lovers. So, okay, naikabit na natin siya. So, pwede na tayong i-testing to. Yan, plug-in na natin, tingnan natin kung ilang voltahe yung aabot dito. Wala na akong nakikita nag-i-spark noong pag-plug-in natin. So, i-test na natin. So, hindi pala kita yung multimeter natin. 300 talaga, o 300 plus. Yung voltahe, yan. 309 volts. So, habol pa kasi 400 volts yung ano natin. So, test natin yung gate in source. Dapat meron tayong signal na PWM dito. So, minsan voltahe din. Mababa lang naman. Tama lang. Depende sa design. So, wala tayong nasusukat. Almost zero. So, may problema. Ibig sabihin, may problema yung drive nito or ano pa man nakatabi dyan. Kasi, yan. Zero. Almost zero talaga. So, check pa rin natin siya. Pero papalitan ko muna to ng MOSFET na pwede natin panghanap. Yan. Chinik ko nga dito kung may signal siya. Meron naman siyang signal, kaya lang hindi siya masyadong buo. Yan, kulang ang babaw. So, meron naman siyang signal. Yan. Yan. Pero, check pa rin natin. Importante yung ma-double check pa rin natin.
So, chine-check ko lang, tinitingnan ko lang yung ano nito, yung signal sa gate insertion mga ka-J-lovers. So, meron naman tayo na-detect. Pero hindi, alam ko hindi ganito yung ano nito, yung signal. Pero at least nakikita natin na meron siyang signal. Baka may buhay pa yung drive IC nito. So, next natin, nahanap ako ng pwedeng pampalit na MOSFET. Pero bago ko siya ipa-power on, pag nakabit na natin yung MOSFET, do-double check tayo ulit. Tingnan natin kung na-discharge na. Yan. Tingnan nyo, hindi ba siya basta-basta bumababa yung voltahe? Kasi good na yung capacitor. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi siya bumababa masyado. Ito yung MOSFET na nakuha natin. So, nakuha ko rin to sa mga parts ng TV din. Susubukan natin to mga ka-J-lovers. Wala kasi tayong ganun na part number. Yan, K3505 yata to. So, MOSFET din yan. So, bali dito mga ka-J-lovers, nilagyan ko na lang nga ng paa. Medyo nahirapan tayo maglagay nito. So, talagang sinasabi ko sa inyo, nahirapan ako maglagay nito kasi hindi ko siya na ipapababa masyado. Kasi maiksi na nga yung paa. Tapos, basta hindi ko siya na ano yung tornilyo. So, skip na lang natin. Lagay na lang natin dun sa paglagay natin ng tornilyo. So, dito, yan. So, nahirapan nga ako mga ka-J-lovers. Kaya hinahanap ko talaga yung position niya na pwedeng pababa ko siya, na pwede ko siya malagyan ng tornilyo. So, dito, nalagyan ko na rin siya ng tornilyo. So, basta importante, mailak natin ito maigi, dumikit yung body sa heatsink para hindi uminit. So, yan ang pinaka-importante. So yan, naikabit na rin natin yung tornilyo. So lock lang natin to. So masagad natin, so mahigpitan natin para yung init pumasok dyan sa heatsink. So nilagyan ko pa rin to ng silicone compound. So nakikita niyo yung kulay pula na plastic dyan sa unahan. So yan yung nilagay natin na silicone compound. Importante din yun para agad-agad siya mag-heat transfer. So naikabit na natin, so pwede na ko na itong isolda. So bago ang lahat, bago ko ito testingin, mag-check pa rin tayo sa drive niya. Importante yung drive niya kasi almost na short tong MOSFET na kinuha natin dito. May posibilidad din na may inabot siya. So titingnan natin kung ano ba yung inabot, pero swerte natin kung wala siyang inabot. Kaya sabi ko sa inyo, mag-check muna tayo bago natin to ipa-power on. So yan, importante yan mga ka-J-lovers. So, pwesto ko lang yung pangsilip natin dito mga ka-J-lovers para makita natin, makapag-test tayo ng maayos. Kasi maliliit yung parts nito, kailangan natin pangsilip. So, ito na, nakuha na natin yung pansilip natin. So, isahin na lang natin. So, ito 103. So, ibig sabihin, nasa 10K. Test nga natin kung umabot ba siya ng 10K. So, 100 lang yung ginagamit natin. Isang kamay yung ginagamit natin sa camera. Yung isa pang test natin. So, kaya magalaw to. So, tingnan natin kung umabot ba siya ng 10K. Yan. So, nilagay ko na lang sa phone holder pala. Yung isa pala ang tinis ko, hindi 10K. Yung 100. Yan, 100. Yung isa naman pala, yung isa ang 10K yung maliit. So, test natin yung maliit. Yan, 9.9K, almost 10K. Yung 100 pala, 10 ohms. So, tama naman, okay naman, 10 ohms. So, next ito, 7503.
So, nasa 750 yata to. Kung di ako nagkamali. Tingnan natin. Nung pag-check natin, so, nasa 300 lang. Kaya ang ginawa ko, binaliktad ko kasi baka may nadidetect tayo na ibang component o ibang parts. So, 600 plus. Yan, almost magsi 700. So, ibig sabihin, may posibilidad na good din yung ano na to, itong resistor na to. O pwede natin tanggalin para actual. Pero sa tingin ko, good yan. So, next natin, ito may 100 pa dito, 100. Ibig sabihin, 10 ohms. Check natin yun. So, pag-text ko dito sa 10 ohms, K ang nadidetect ko mga ka-G-Lovers. So, ibig sabihin, open yung 10 ohms. Itong 100. Yan o, K. 15K. So, ang taas masyado mga ka-G-Lovers. Sira talaga to. Open. Ito yan o. May parte nga yung sunog o. Nakikita nyo may parte siyang sunog. Yan yung tinitest natin. Kita nyo, nasa K siya. So, sira talaga to. So, papalitan natin. Wala tayong pampalit ng SMD na 10 ohms. So, ordinary resistor muna, papalit natin. So, pwede naman yun. Basta importante, hindi mag-short yung pagkasulda. So, yan, dinouble check pa rin talaga natin. Bali, ito may tama. Yan yung may tama. Tapos yung isang 10 to okay naman. Yan lang yung may tama. Dapat 10 ohms yan. So, nasa K yung nadidetect natin. So, ibig sabihin open na talaga. So, tanggalin lang natin siya mga ka-G-Lovers. Tapos, palitan natin ng ordinary resistor. So, wala naman akong nakitang ibang sira na sa mga biasing nyo, sa mga katabi niya na parts, yung mga resistor. Tapos yung capacitor, wala naman shorted ako na-detect doon kanina. So, maliban lang dito sa open na resistor. Yan, open na resistor. So, yun o, kita nyo, almost nasunog na nga. So, tanggalin ko lang to. Yan, tanggalin lang natin, tapos palitan natin ng ordinary resistor. Ayun. Ang liit-liit. Yan. Sa R610. So, kukuha lang ako ng pampalit na resistor na pwede natin i-match dito. Ito yung nakuha ko. Yan, 10 ohms. Ito yung nakuha natin, 10 ohms. So, pwede natin siyang ikabit kasi same lang sila na 10 ohms. Kaya lang hindi ito is SMD type. Yung tinagal natin is SMD type. Yan lang pagkaiba. So, gagawa na lang natin ng paraan to para kumasya. Yan. So, lipat ko lang. So, yan mga ka-G-Lovers. Almost na tayong matapos sa pagkabit ng resistor na to. So, pwede na rin natin siyang testingin kasi wala naman akong nakitang ibang may sira dito. Ewan ko lang kung may tama tong drive IC. So, hindi natin alam. Tingnan natin kung lumipat yung supply. Pag lumipat, may posibilidad na okay na rin ito. So, malalaman natin yan mamaya. Kasi kanina, wala talaga itong supply. Kahit nilagyan na natin ng jumper, wala pa rin siyang out kanina. Ewan ko lang, testingin natin.
So baka ito lang yung problema na detect natin. Yan, nalagay na natin yung 10 ohms. So sinili pa rin natin para sigurado na hindi siya nagdikit sa katabi niya. So dahil naikabitan natin yung 10 ohms, subukan na natin siyang i-plug in. So wala naman ako na-detect na shorted kanina. Nag-check na rin ako sa may parte dyan kanina sa may kabitan ng MOSFET natin. So wala naman tayo na-detect na shorted. So set ko lang itong multimeter sa DC. So lagyan ko na lang siguro siya ng lagayan para hindi na tayo maghawak. In case kasi may problema, may umusok o may pumutok, matatanggal natin agad yung pagka-plug in niya. Kaya pwesto na lang natin siya na nakaset up talaga para sa voltahe. So unay ko muna check para dito sa isang diode. Hindi ko alam kung ilang volts to. Within 5 volts o pataas. So unahin ko muna to. Tapos next doon sa kabila naman. So pag napapower natin to, so bahala na yung may-ari nito magkabit. So iwan ko kung meron pang problema yung screen nito or yung mainboard. So hindi natin alam, bahala na rin siya. Basta importante, napapower on natin to. May supply ng out. So okay na yun mga ka-G-lovers. So ganyan yung sinasabi ko sa inyo. Sinet up ko na siya. Kasi naka-ready na, ika nga. In case kasi may pumutok pa yan, di at least matatanggal natin yung pagka-plug in. Hehe, pasiguro tayo mga ka-G-lovers. So plug in natin. I-jog ko muna o pitik lang muna. Tingnan natin kung gumalaw yung multimeter natin. So gumalaw siya, nasa 5. So pwede na natin siyang rekta na yan. Yan, 5 volts. Meron tayong 5 volts. Tinanggal ko na. Next ay lipat natin to sa may mataas na voltahe. Kasi yung isang filter nito medyo mataas na yung voltahe. So kabit na natin. So, meron na tayo na-detect na 5 volts. So, ibig sabihin, lumipat na yung voltahe. So, tingnan natin. Plug in natin ulit. So, yan na mga ka-G-lovers. Meron tayong 12.3 volts DC. So, okay na to. Thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayong natutunan. Thank you. Thank you.